Alam nyo, TikToker lang ako. Kanina pa ako sumayaw dito. Sige, kayo na po. Tignan nyo to. Isang opera house na inspired yung design sa isang iceberg. Ito ang Oslo Opera House. Kaya ginawang parang iceberg yung design niya para kapag umakyat ka mula sa baba hanggang pataas, ma-feel mo na parang nag-scale or inaakyat mo ang isang iceberg na lumulutang sa dagat. Itinayo ang gusaling ito noong 2008 para mabigyan ng bansang Norway ng isang modernong cultural landmark. At dahil nga iconic siya, I made sure na sa first day ko sa Oslo, siya yung una kong bibisitahin. So hindi ko alam kung safe akyatin to nang hindi dumadaan dito sa hagdan. Siyempre pag iceberg yan, di ba? Wala ka namang tutuntungan na na hagdan. Shall I try and risk my physical health or na? I think na. Ayan na. Malapit na tayo sa tuktok. Hindi naman masyadong matarik itong hagdan, so hindi mahirap umakyat. Nakakatuwa kasi itong bubong ng Oslo Opera House. Dumudoble din siya bilang public plaza kung saan pwede kang magpasyal, tumambay at magpahinga. Talagang minake sure nila na magiging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga tao ang gusaling ito imbes na pang-display lang. Can I be friends with you, birdie? Ano yung masarap gawin dito? Mag-slide. What if, no? Kagaya ng Taj Mahal sa India, gawa rin sa puting marmol ang fasad ng Oslo Opera House. Inspired kasi sa yelo na matatagpuan sa mga bundok at dagat ng Norway. Nung umabot ako sa tuktok ng gusali, ang sarap pagmasdan ng paligid. Tanaw mo ang iba't ibang landmarks ng syudad. Oslo Cathedral, Munch Museum, ang barcode project sa Bjørvika, pati na rin itong floating art installation na to na gumagalaw ayon sa ihip ng hangin at saka sa alon ng tubig. Namamangha ako sa lugar na to kasi ang dami niyang ganap. Hindi siya yung tipo ng gusali na tinayo lang basta-basta. Pinag-isipan talaga na maigi yung disenyo at kung paano siya magmamatter sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. So, if ever mapadpad ka sa Oslo, huwag mong kalimutan bisitahin itong Oslo Opera House.